Hi Gemini, welcome to Amihan Tarot. This is a general reading, so pwede kang makarelate, pwede hindi, so just take what resonates. Ito ang yung weekly reading from July 6 to July 12. So, ito ay only energy na paparating sa iyo from universe. So, ikaw pa rin yung masusunod at magdidesisyon para sa iyong buhay. At paalala rin na ito ay gabay lamang, so nasa iyo pa rin ang control. May free will ka. So, let's start, Gemini. Oops. So, para po sa napadaan sa aking channel, please subscribe. Pakihit ang notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod ko pang reading. At kung magugustuhan ninyo, please like, share, and comment na rin. So, Spirit Guides, ano po ang maparating na message para kay Gemini this week, July 6 to July 12, 2026. Ano po ang message para kay Gemini? Oopsie. Ang iyong overall read. Energy, 6 of Pentacles. Ang challenge, 7 of Cups. Ang hidden energy, the world. Ang present moment or present energy is Queen of Wands. Past energy. Present energy is Page of Swords. In the future, 10 of Swords. Ang iyong outcome, 7 of Pentacles. And then ang advice, Ace of Pentacles. So, Libra, ang nakikita ko rito sa linggo itong yung energy, 6 of Pentacles, merong giving and sharing, o kung meron humingi ng tulong sa'yo, willing kang magbigay. O, pwede rin ikaw to, na gusto mong humingi ng tulong, at meron din namang magbibigay sa'yo. And then, ang iyong challenge is 7 of Cups, choices. Ang 7 of Cups is nagre-represent ng isa ring illusion. So, kung meron kang mga bagay na sa tingin mo hindi tama, iyon yung nagpapagulo sa'yo. Kaya ito yung challenge mo ngayon. Hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo, kung ano yung gagawin mo. And then, ang iyong hidden energy, the world. May mga times na iniisip mo na gusto mo magkaroon ng panibagong cycle o panibagong chapter o panibagong panimula para sa buhay mo. Pwedeng panimula para sa business o panimula na may gagawin ka na gustong-gusto mo umpisahan. So, yun yung hidden energy mo para sa linggo na to. And then, yung past energy mo is Queen of Wands. Queen of Wands is maraming creative talents, maraming alam na gawin. Isa rin tong person na confident, na sa tingin mo kung ano yung kaya ng iba, kaya mo rin gawin. And then, ang iyong present is Page of Swords. Ito yung agresibo, at the same time, agresibo sa isang bagay na gusto umpisahan. Pwede ring agresibo sa pananalita. So, mamaya tingnan natin kung pagka-clarify kung ano yung gusto mong gawin na excited ka. And then, in the future, 10 of Swords. Ito yung mga bagay na nagpasakit sa iyong puso, sa iyong emosyon. Hindi ko alam kung saan, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga kamag-anak mo na malalapit sa'yo, o sa relationship, maybe romantic partner, marriage, o kaibigan. And then, ang outcome, 7 of Pentacles. Naghihintay ka rito. May hinihintay ka na pinag-effortan mo. Let's say, trabaho man, o relationship, so makikita natin mamaya. Pero ando din yung naghihintay ka. Sabi nga, kailangan mo ng pasensya. And then, ang advice is Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is a new beginning. Pero mamaya malalaman natin kung tungkol saan ang advice ng universe para sa iyo. So, let's clarify. Universe, ano ang energy o message na paparating kay Gemini this week? So, clarify natin ang 6 of Pentacles. 6 of Cups. So, ito yung mga bagay na mga tao na malapit sa'yo. Tulad nga yan, give and take. So,
Ang nakukuha ko message dito, Gemini, is ikaw yung hinihinga ng tulong. At willing ka namang magbigay. Kasi meron kang, kung sa material na bagay, meron ka. So, at saka nakikita ko rito is matulungin ka talaga. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kung meron kang anak, ando dun yung focus mo na magbigay kung ano yung pangangailangan nila sa school o sa mga personal na bagay. Binibigay mo, kaya mo magbigay. At napaka-nurturing ng energy na to. Kumbaga, balance ang iyong pamilya. Balance ang emosyon mo pagdating sa pamilya at sa trabaho. So, magandang energy mo this week. And then, ang iyong challenge, the 7 of Cups. Clarify natin. Temperance. Temperance is balancing. Yeah. Nagbabalance ka o kailangan mo ng balance. Pwede rin itong waiting, pero sa nakikita ko rito, kailangan mo ng balansin ng iyong isip. Kasi ito nga yung challenge mo eh. Choices, marami kang choices, pero at the same time, naguguluhan ka. So, ang sabi ng universe, kalma ka lang, kailangan mong balansin ang iyong emotion, dahil kung hindi, ikaw rin ang mahirapan. Pwedeng mahirapan ka dahil maapektuhan yung ibang bagay na kailangan mong gawin. So, kalma-kalma lang. Kung kinakailangan mo mag-rest ka lang. Okay. And then, ang iyong hidden energy. Oops. Messy ha. Knight of Pentacles. Yeah. Gusto mong magkaroon ng panibagong panimula. At the same time, Knight of Pentacles is yes. Gusto mo yung stable at pang long term para sa buhay mo. When it comes to money, material things, hindi lang doon, pati sa iyong relasyon. Kung binata ka pa o may asawa ka na, tulad nga nito, meron kasi dito mga binibigyan ng kung sakali may anak ka o talagang sadyang mapagbigay ka lang sa mga pamilya mo, ando doon pa rin yung focus mo na, yes, meron akong, hindi ako kinakapos ngayon pagdating sa money o material things, meron ako, pero sa hidden energy mo, meron ka pang mas higit na gustong gawin. But Knight of Pentacles is dahan-dahan nagpaplano. So, pagplanuhan mo maigi. Kasi, hindi siya basta-basta. Ang panimula kasi is hindi naman basta-basta yan. May pagpaplano. Okay. Queen of Wands ang iyong future energy. Clarify. The Hangman. So, sabi nga pagpaplano, 'di ba? So, meron kang mga ginagawa o nagawa in the past which is may confident ka at marami kang kaalaman. But at the same time, may mga pause na nangyayari dahil pinag-iisipan mo rin maigi. Kasi kasi in the future may 10 of swords eh. So, maaaring ayaw mo magkaroon ng failure. Kaya ando doon pa rin yung yes, marami kang alam, marami kang gawin. Pero at the same time, pinag-iisipan mo maigi kung ano man ang mga moves na gagawin mo. But still, kayang-kaya mo naman. May mga pause lang. Kaya may temperance dito. At Knight of Pentacles na medyo slow ang movements. So, ang iyong present energy is Page of Swords. The Moon. So, sabi nga, the Moon is mga hidden o unknown sa'yo na mga sitwasyon. Maaaring isang bagay o sitwasyon. Pero ito rin is sinasabi ng universe na, yes, Page of Swords, agresibo, at gusto mo umpisahan ng isang bagay, nitong moment na to ha. But at the same time, hinay-hinay ka rin daw. Kasi baka sa sobrang pagiging agresibo mo is hindi makaganda sa sitwasyon o magkaroon ng conflict. That's why pinagdadahan-daan ka ng universe. Kung ano man tong gusto mo i-pursue. Maaaring negosyo, maaaring relasyon. Pero Page of Swords kasi is yung dahan-dahan ka sa pananalita mo. O meron kang gustong gawin, pero meron kang dapat hintayin na kailangan mo mag-intay talaga. Kaya, magkakaroon yan, pero at the
right moment. Okay, ang iyong in the future na energy is, oops, Knight of Cups. Okay. Itong si Knight of Cups in the future, meron paparating o ikaw yung mag-o-offer ng love? Oo, kasi ito is taong very passionate. Passionate at the same time puno ng emosyon. At willing siyang i-offer yun to someone na gustong-gusto niya. But since may Ten of Swords, kailangan mong kilalanin muna kung sino man ito. Dahil baka ang maging resulta nito is masaktan ka lang. That's why pinag-iingat ka ni Universe. Andito yung Temperance, andito yung Knight of Pentacles na slow movements, alam mo na. Andito rin si Hangman, o maaaring ito si Queen of Wands, pero nakikita ko ikaw rin to eh. So in the future, meron kang pupuntahan na gustong-gusto mo, either sitwasyon, relasyon, romantically, partnership, o business, pero kailangan mong pag-isipan o pagplanuhang maigi dahil yun nga, baka hindi maganda yung maging resulta. Yes, ando dun yung passion mo, but at the same time, pinag-iingat ka rin ng Universe na, okay, yes, gusto mo ng panibagong yugto ng buhay mo, pero maghinay-hinay ka. And then, ang iyong outcome, Two of Cups. So, itong hinihintay mo, okay na, nagets ko na. In the future, gusto mo talaga i-offer ang iyong love. Yes, kasi ang outcome is Two of Cups, which is, ito ay two people coming together in love, at pwede rin naman tong simbolo ng soulmate. Na matagal mo nang gustong mangyari sa buhay mo. Kaya para palang relasyon, kasi ikaw yung taong ready na eh. Ready na to settle, ready na sa pang long term, at buong-buong puso mo ibibigay yan sa taong gusto mo. At eto nga, kinlarify na yung patience mo malapit ng maubos, pero sinasabi ng Universe na may darating. Kaya kalma ka lang. Hindi ko alam kung kailan, pero may darating kasi kinlarify ng Two of Cups. At ito yung, hindi ito yung parang fling-fling lang. Kumbaga andun yung emosyon, serious relationship na mangyayari. Kung sino man tong paparating na soulmate sa'yo. Okay, and then the advice, Ace of Pentacles, clarified by Four of Pentacles. Okay, ang sabi ng Universe, yes, gusto mo ng new beginning na maparelasyon man na seryoso, romantically, o isang bagay na gusto mong umpisahan, like negosyo o anumang creativity na meron ka. Pero make sure na hindi ka masyadong, kasi ito si Four of Pentacles, yung talagang parang, alam mo yung very tight na humahawak sa pera o kumbaga nandoon yung masyado kang kinokontrol mo na mangyari ang isang bagay na hindi pa naman dapat o hindi pa nakatakda. Kaya nga in the future, may darating yes, pero wag mo raw pangunahan ang Universe. Merong right time dyan na paparating sa'yo, pero darating siya. Kailangan mo lang magpasensya o kailangan mo lang magtiyaga na maghintay. Kasi ito naman Ace of Pentacles, Two of Cups. So, mayroon talagang panibago. Either business o romantic na relasyon. Okay. So, now, ano po ang message? Another message ni Universe para sa'yo, Gemini. Quiet retreat. It's time to disconnect from outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. O tamang-tama. Kailangan mo raw na magmuni-muni, manahimik, para doon makakahanap ka ng tamang pag-iisip kung ano man yung pagdidesisyonan mo. So, yeah, magkakaroon ka ng clarity.
So, Gemini, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you again sa aking susunod na reading. Bye!